Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Beth. Sumulat po ako dahil gusto kong ilabas ang nararamdaman ko. At sobrang nasasaktan po kasi ako ngayon, Papa Dudut. Ako po ay may asawa. Natawagin niyo na lamang po siya bilang Ben. Hindi po namin yan tunay na pangalan. Dahil alam ko po na nakikinig ang mga kamag-anak niya at pati na rin siya. 8 taon na po kaming magkasama. Pero 3 taon pa lamang po kaming kasal. Papa Dudut, bago kami nagpakasal ay marami na po kaming pinagdaanan. Sa unang 2 taon na boyfriend ko siya ay masaya pa kami. Pero habang tumatagal ay lumalabas na ang pagiging seloso niya. Kaya yun na ang nagiging dahilan ng pag-aaway namin na nauwi sa hiwalayan. Ngunit isang gabi ay hindi na ako nakatiis at nagpa siya akong tawagan si Ben sa telepono para magsimula muli. Simula nang hiwalayan mo ako, alam mo, hindi na ako naging masaya pa. Palagi kitang iniisip, palagi akong umiiyak. Si mama nga nagwo-worry na sa akin kasi napabayaan ko na ang sarili ko. Alam mo, nagagawa ko lang to kasi hindi ko matanggap na wala ka na sa akin. Umiiyak na wika ni Ben sa akin. Kung hindi ka na makikipagbalikan pa sa akin, sana'y hindi ka na lang tumawag. Dagdag pa niya. Ben, kaya ako tumawag kasi para humingi ng sorry at saka gusto ko ulit magsimula tayong dalawa. Pag-amin ko sa kanya. Makikipagbalikan ka na ulit sa akin? Tanong niya. Gusto niyang makasigurado na tama ang kanyang pagkakarinig. Mahal mo pa naman ako. Hindi ba? Narinig ko mula sa kabilang linya ang pagpigil sa kanyang dumadaloy na emosyon. Iiyak ba ako ng ganito? Kung hindi kita mahal, Beth, tinatanggap ko ang pakikipagbalikan mo sa akin sa puntong yon. Ay parang nawalan ng bigat sa aking puso at muling napalitan ng saya. Salamat, mahal ko. Sabi ko pa noon sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, Beth. Huwag mo na sana akong iiwan ulit. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi na magseselos ng wala sa lugar. I love you, pahayag naman ni Ben sa akin. Pagkatapos noon ay nakatulog ako nang may ngiti sa aking mga labi, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagkita kami ni Ben at doon ko'y kinuwento sa kanya ang sakit ng mga nararamdaman ko. Noong nakipaghiwalay ako sa kanya, humingi ulit siya sa akin ng sorry at nangakong mas lalong pagtitibayin namin ang aming relasyon simula noon. Ay tinupad naman ni Ben ang kanyang ipinangako. Hindi na siya nagseselos. Pero syempre ay hindi na rin ako gumagawa ng mga bagay na alam kong pwede niyang pagselosan, tulad ng pagtutok masyado sa social media. Katunayan ay ipinapakita ko talaga sa kanya na bihira ko lamang hawakan ang cellphone ko, maliban lamang kung nag-online selling ako. At yun nga, naging sweet na kami sa isa't isa. Naging kampante na rin siya sa akin at ganun din ako sa kanya. Samantala, noong 2015 ay nabuntis ako ni Ben. Pinakasalan niya naman ako at medyo nagbago naman siya dahil nabawasan na yung pagiging seloso niya. Kasi nasa bahay lang naman ako at nag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko inaasahan ang dumating na problema sa amin. Simula kasi nang magkatrabaho siya ng maganda ay nag-iba na ang pag-uugali niya. Hanggang sa sumapit ang birthday niya noong June 2017. Imbitado sa bahay
ang lahat ng mga katrabaho niya. Kasama na roon si Mia na unang kita ko pa lamang. Ay sobra na akong kinabahan. Malaswang kumilos ang babaeng yon. Maiksing magdamit at tumador. Nung malasing ang babaeng iyon, kung ano-anong sayaw na ang pinakita niya. Nag-cheer naman ang lahat. Kasama na si Ben. At doon na nga ako, Papa Dudut, nakaramdam ng selos. Pero itinago ko yon. Hanggang sa makaalis ang babae sa aming bahay. Pagkatapos noon ay kinausap ako ni Mama. At nadiskubre kong maski siya ay ayaw din kay Mia. Mukha raw haliparot. Kaya kinabukasan, nang mawala na ang kalasingan ni Ben, ay tinanong ko siya kung ano bang tingin niya kay Mia. Mukha namang nasaktan yon ni Ben at ginantihan niya sa akin na hindi niya yon tipo ng babae at hindi niya ako magagawang ipagpalit dahil mahal na mahal niya ako. Naniwala naman ako doon at kinalimutan ko na si Mia. Papa Dudut, lumipas ang ilang buwan ay nagbabago na sa akin ang asawa ko. Ang hirap kausap. Tapos ay palaging galit, masungit. Minsan namumura pa ako. Hindi niya rin naasikaso ang anak namin kapag day off niya at hindi ko na siya nakakatulong sa paglilinis ng bahay. Pero ang mas masama pa, nang sumapit ang November 2018 ay naging madalas na ang pag-uwi niya ng gabi at lasing na lasing. Saan ka galing? Bakit dumadalas na yung pag-uwi mo ng gabi? Kontra ko sa kanya isang gabi. Nakiparty lang ako sa kasamahan ko. Birthday niya kasi. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Nang bigla akong magsalita. Birthday? Araw-araw na lang naglalasing ka. Ibig sabihin, araw-araw nagbi-birthday ang mga kasamahan mo. Please lang, Ben. Huwag mo akong gawing tanga. Galit na wika ko sa kanya. Dahil wala siyang maisagot sa akin na matino. Kaya naggalit-galitan na lamang siya. Ano bang pakialam mo? Kung gusto kong maglasing ha? Pilosopo niyang balik sa akin. May pakialam akong malaman yon. Kasi asawa mo ako. Giit ko naman sa kanya. So, ibibida mo na naman sa akin? Yang pagiging asawa mo? Para pakialaman ang buhay ko, Beth? Oo, maaring asawa kita. Pero wala ka rin karapatang panghimasukan ang buhay ko. Huwag mong pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Katwiran pa niya sa akin. Yan ba ang gusto mo? O sige, magpakalasing ka. Pero huwag ka nang umuwi dito sa bahay. Kasi iniistorbo mo ang pagtulog ko. Ganti kong sabi sa kanya. Tingnan mo imbis na nananaginip na ako ng mga magaganda. Heto, nakakonsumi ako sa'yo. Sigurado ang papangit na naman ng mga mapapanaginipan ko ngayon. Kainis ka talaga. Ngayon, pwede na ba akong matulog? Sarkastikong tanong pa niya sa akin. Hindi, kasi hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Sagot ko naman sa kanya. Sa puntong iyon ay sobrang mainit na ang ulo ko. Sino-sino ba yung mga kasamahan mo na kasama mong umiinom kanina? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na nag-iinuman kami ng mga kasamahan ko? Kasi birthday ng isa sa kanila? Response niya sa akin. Kasama ba dyan si Mia? Diretso kong tanong sa kanya. Siyempre, kasama siya. Siya ang may birthday . Sagot pa ni Ben sa akin. Halatang hindi niya ako sineseryoso. Kahit pa siguro magwala na ako sa harapan niya. Kita mo na, mas inuuna mo pa. Yang buwisit na babaeng yan. Kesa sa asawa mong kanina pa nag-aalala sa'yo. At sa puntong yon ay sumuko na ako. At mabilis na nag-walk out at nagtungo agad sa kwarto. Kung saan ay nag-lock ako para hindi makapasok si Ben. At yun nga, doon lang sa sala siya natulog ng gabing yon, Papa Dudut. Noong Nobyembre ay umuwi si Ben ng lasing at gabing-gabi. Maraming beses ko siyang kinausap tungkol doon.
pero madalas ay nauuwi kami sa pag-aaway. At dahil sa tahimik naman akong tao, ay ako na lang mismo ang nagpaparaya. Pero Papa Dudut, malakas ang kutob ko noon na may tinatagong sikreto sa akin si Ben. Malakas ang kutob ko na nagtataksil na sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Nagpatuloy si Ben sa pag-uwi ng gabi at lasing. Nagpatuloy din ang hinala ko na may ginagawang kabalbalan ang asawa ko. Samantala, sumapit ng December 19, 2017, ilang beses kong tinawagan at tinext noon si Ben, pero ayaw niya akong sagutin. Kung hindi ko pa sinabi sa kanya na magpapakamatay ako, ay hindi niya sasagutin ang anumang tawag o mensahe na nanggaling sa akin. Pero Papa Dudut, ang hindi ko makakalimutang araw ay ang December 29, 2017. 2 araw bago magbagong taon, kung saan ay isang katotohanan ang yumanig sa relasyon namin ni Ben. Katatapos lamang naming magsiping noon, kaya nakatulog agad ang asawa ko dahil sa pagod. Habang ako naman ay kinakabahan na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa nakareceive ng text message ang cellphone ng asawa ko. Pag-check ko ay nagulat ako sa laman ng mensahe kung hindi ako nagkakamali. Ganito ang laman ng nabasa kong mensahe. Hindi na ako nakapag-tune up, mahal. Hehe, ingat ka dyan ha. Huwag magpupuyat. I love you. Agad-agad. Ay umakyat noon ang dugo sa utak ko at agad kong ginising ang asawa ko para kumprontahin. Ben! Ben! Gumising ka! Hayop kang lalaki ka! Gumising ka! Sigaw ko sa kanya habang pinaghahampas ang braso niya. Aray ko, Beth! Ano bang problema mo? Sumusobra ka na! Nasasaktan ako. Pilit akong pinipigilan ng asawa ko. Pero sadyang malakas ako ng gabing yon. Samantala'y pinakita ko kaagad sa kanya ang text message na pumasok sa cellphone niya. Sino yang tinext mo ha? Tanong ko. Pero imbes na sagutin ang tanong ko, ay nagalit pa siya sa akin as if parang kasalanan ko pa. Bakit mo pinapakialaman ang cellphone ko? Ngunit hindi ako nagpatinag at nagpatuloy ako sa pagkumpronta sa magaling kong asawa. Sagutin mo ang tanong ko. Sino yang tinext mo? Kaibigan ko lang yan. Painosenteng deny pa sa akin ni Ben. Anong kaibigan? Huwag mo akong gawing tanga. Niloloko mo ako. Taksil ka, hayop. Sa puntong yon ay nagwala na ako. Samantala'y kumatok naman si Mama sa pinto. Siguro ay nagising siya sa pagwawala ko. Ano ba yan? Ang ingay ninyo, Beth. Ben, nag-aaway na naman ba kayo ha? Saway niya sa amin. Bumangon ako at binuksan ko noon ang pinto para humingi ng tulong. Mama, si Ben. May kabit, naiiyak kong sabi sa kanya. Nagulat naman siya sa mga narinig. At ganoon din ang aking asawa. Ano Ben? May kabit ka? Sino? Tanong niya dito. Ngunit hindi nakasagot noon ang asawa ko. Pagkatapos ay ibinigay ko kay Mama ang cellphone ni Ben at pinabasa ko sa kanya ang natanggap niyang text message. Ma, magpapaliwanag ako. Biglang wika pa ni Ben. Sige, ipaliwanag mo sa amin. Sino yang pinadalhan mo ng text message? Galit na tanong pa ni Mama. Okay, aaminin ko. Yung pinadalhan ko ng text. Manager siya ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. May gusto siya sa akin. Sinasamantala ko lang. Pagtatapat ng asawa ko. May relasyon kayo ng taong yon? Agad namang sumagot ang asawa ko. Sa tanong ni Mama. Opo. Pero Ma, pera lang po ang habol ko doon. Nasakta naman ako. Sa revelasyong aking narinig,
Bakit mo naman nagawa yon, ha? Bakit mo ako pinagtataksilan? Hindi ko siya mahal, Beth. Insist niya sa akin. Kahit na nangangaliwa ka pa rin sa akin, naibulalas ko. Pagkatapos noon ay napahagulhol na ako. Ben, saan ba ako nagkulang, ha? Bakit mo ginagawa sa akin to? Halos wala na akong binigay na oras para sa sarili ko. Tiniis ko yung hirap ng trabaho. Tapos ganito pa yung ginagawa mo sa akin. Ang sakit, sabi ko pa sa kanya. Nabakas ko naman sa mukha ni Ben na nakukonsensya siya sa kanyang ginawa sa akin. Sorry, Beth. Sorry kung hindi mo ititigil ang pangangaliwa mo. Aalis na kami dito ng anak mo. Pagbabanta ko. Wag, Beth. Please. Wag kayong umalis ng mga anak ko. Sige, ititigil ko na to. Hihiwalayan ko na siya. Wag lang kayong umalis. Pagmamakaawa ni Ben sa akin. Tandaan mo, kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Paniniguro pa niya. Papa Dudut. Gustong gusto ko nang umalis ng oras na yon. Pero pinigilan niya ako at mag-usap daw muna kami. Pero sa akin ay wala nang silbi ang lahat dahil kahit ano pang sabihin niya ay hindi maitatanggi na nangaliwa siya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko talaga alam kung bakit niya nagawa yon. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ay nagdesisyon pa rin akong patawarin siya at palagpasin ang lahat. Pero kinabukasan ay isang katotohanan ang sumambulat sa akin. Habang nag-uusap kami ni Mama, ay biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ben na nakapatong sa ibabaw ng ref. Nagulat ako nang makita yon at inakala kong nakalimutan o na-misplaced niya ang kanyang cellphone. Nang basahin ko yon, may mga nabasa ako mula sa kabit ni Ben na ayon sa kanya ay manager daw ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pero meron yung sinabi sa text na nagkumpirma sa akin na nagsinungaling ulit ang asawa ko. Hindi yung manager na yon ang kabit ni Ben, kundi ang kinaiinisan kong babae, si Mia. Hayop ka! Wala na akong pakialam sa'yo. Ano to? Nagsinungaling ka sa akin? Naibulalas ko sa kanya. Teka, anong sinasabi mo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi yung manager ang kabit mo. Si Mia ang kabit mo. Pagbubunyag ko. Hindi si Mia ang kabit ko. Sinubukan pa niyang i-deny ang totoo. Pero hindi na ako naniwala sa aking asawa. Huwag ka nang magsinungaling pa. Alam ko na. Si Mia ang kabit mo. Diin ko. Habang ipinapakita ko sa kanya na hindi na ako naniniwala sa kanya. Sorry, yun na lamang ang nasabi niya. Habang hindi niya sinasabing totoo ang aking nadiskubre laban sa kanya. Bakit ka nagsinungaling sa akin, ha? Bakit? Tanong ko pa sa kanya. Nagawa ko lang yon kasi gusto kong ayusin na ang lahat bago mo pa malaman. Alam kong mas masasaktan ka lang kung malalaman mong si Mia ang kabit ko. Katwiran niya sa akin. Aalis na kami ng mga anak ko. Yon ang naging desisyon ko. Dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Beth, ano ba? Hindi kayo aalis. Pigil niya sa akin. Aalis kami. Sa ayaw mo o sa gusto? Giit ko sa kanya. Punong-puno na ako sa iyo, Ben. Ayaw ko na. Hindi na kita kaya pang tiisin. Sa puntong yon, ay hinagkan ako ng aking asawa. Ready naman. Please. Naiiyak niyang sabi sa akin. Si Mia naman ang mahal mo. Hindi ba? Kaya siguro'y ayos lang sa'yo na umalis na kami dito ng mga anak mo. Balik ko sa kanya. Mahal kita, Beth. Wika niya sa akin. Na agad ko namang kinontra. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pagtataksilan. At saka alam mo ba, nawala na rin ang pagmamahal ko sa'yo? Beth, sandali lang. Please, huwag kang umalis. Desperado na noon si Ben na pigilan ako.
pero hindi na ako nagpatinag, Papa Dudut. Goodbye! Magsama na kayo ni Mia. Bahala na kayo sa buhay ninyo, Papa Dudut. Sobrang sakit at sobrang hirap ang naranasan ko ng araw na iyon. Wala pa rin kasagutan kung bakit niya nagawa yun sa akin. Puro na lang lihi sa mga sagot niya na wala lang daw yon. At sa text lang daw sila may relasyon. Pero hindi ako naniwala doon. Samantala'y desidido na akong iwanan si Ben, pero hinanap siya ng mga anak ko. Kaya alang-alang sa mga bata ay nagdesisyon akong bumalik sa asawa ko. Pero bago yon, isang pangyayari ang naganap. Sinubukan kong tawagan noon si Mia, Papa Dudut. Hello? Sagot agad ni Mia sa kabilang linya. Ako to, si Beth, ang legal wife ni Ben. Pakilala ko. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Pero nagpatuloy siya sa pagiging bitsyesa. Beth, bakit ka napatawag? Anong kailangan mo? Ayaw kong sayangin ang oras mo at oras ko. Kaya dediretsuhin na kita. Hiwalayan mo si Ben ha? Diretso ko sa kanya. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Tila nangasar pang sagot ni Mia sa akin. Oo, may magagawa ko. Dahil ako ang legal wife. Pwede ko kayong sampahan ni Ben ang kaso sa korte. Siguradong lalamang ako at ikaw. Makukulong ka lang naman. Banta ko sa kanya. Talaga para bang naghahanap pa ng gulo itong si Mia. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Gusto mo akong subukan? Sige lang Mia, hindi kita uurungan. Kabit ka lang ng asawa ko. Kaya madali kitang matatalo, sabi ko pa sa kanya. Natatanong mo na ba sa asawa mo? Kung sino sa atin ang mahal niya, wika pa niya sa akin. Akala niya siguro'y maapektuhan pa ako sa mga sinabi niya. Pero nagkakamali siya. Oo, at ako ang mahal niya. Ikaw, pampalipas oras ka lang niya. Kawawang babae. Pangiinsulto ko pa sa kanya. You know what? Ayaw ko makipag-away sa iyo. Sa puntong iyon ay tila napaatras na sa akin si Mia. Then leave my husband alone. Diin ko sa kanya. Okay, madali naman akong kausap. Actually, kinausap na ako ni Ben tungkol dito. He wants to break up at kahit masakit, tinanggap ko. Well, kailan ba nanalo sa laban ang kabit? On the other hand, nangako na ako kay Ben na hindi ko na siya guguluhin pa. Kaya kampante mo na ang sarili mo. Wala na akong balak pang agawin si Ben sa iyo. Sarkastikong sagot pa niya sa akin. Madali ka pa palang kausap. Good, at least nagkakaliwanagan tayo. Yon ang huli kong sinabi. Sa kabit ng asawa ko, bago binaba ang kanyang tawag. Pagkatapos noon, ay muli kaming nagsama ni Ben. Bagamat nung una ay wala kaming kibuan. Pero sinuyo ako ng asawa ko. Hindi siya tumigil, Papa Dudut, hanggat hindi ko siya napapatawad. May pagkakataon pa ngang umiiyak siya sa harapan ko para lang mapatawad ko siya. At dahil naantig ang puso ko at aaminin ko na mahal ko pa rin siya. At wala pang isang linggo ay pinatawad ko na rin ang asawa ko. Hindi na lamang din para sa akin, kundi para na rin sa mga anak ko. Kahit na sobrang sakit para sa akin ang nararamdaman ko. Although may time pa nga. Nabigla na lamang akong matutulala dahil naiisip ko ang ginawa ni Ben sa akin. Pero mahal na mahal ko din naman ang asawa ko. Kaya binigyan ko rin siya ng pagkakataon. Last na po talaga ito. Sinabi ko din po sa kanya na kapag inulit pa niya ay wala na po talaga siyang babalikan sa amin ng mga anak niya. Kahit gaano ka pa nasaktan. Kapag mahal mo yung tao, mababaliwala mo lahat ng sakit, Papa Dudut. Maraming salamat at God bless
at more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Beth.